Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado ay 7 araw sa buwan ng Pebrero, taon 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Formal nang sinimula ni Bishop Samuel Agcaracar ang kanyang gawain bilang bagong obispo ng Diocese ng San Jose matapos ang sinagawang pagtatalaga sa St. Joseph the Worker Cathedral nitong Biyernes. Sa kanyang mensahe, nilatag ng bagong obispo ang kanyang pamumuno bilang panawagan ng pagkakaisa, kababaang loob at sama-samang misyon na nakaugat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bigyan din ng obispo ang pananampalataya, paglilingkod at pananagutan ng lahat bilang pundasyon ng isang nagkakaisang simbahan. Iginit din niya na ang misyon ng simbahan ay para sa lahat, anumang papel, pinanggalingan o katayuan ng bawat isa ay mahalaga upang manatiling buhay at makabuluhan ang komunidad ng pananampalataya. Si Bishop Agcaracar, kalibang obispo ng Diocese at formal na iniluklok sa tungkulin ng Papal Nuncio na si Archbishop Charles Round kasama si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Dumalo rin sa pagdiriwang ang may 20 obispo, kabilang si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula at ang kanyang hinalinhan na si Bishop Roberto Malyari. Saklaw ng Diocese ang San Jose ang hilagang bahagi ng Nueva Ecija at binubuo ng 41 paring diosesano, 22 parokya at 4 na mission station. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon. Ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Araw-araw. World Day of the Sick. Ngayong 11 ng Pebrero ay World Day of the Sick, ang taunang pag-alala sa mga nagdurusa at dumaranas ng iba't ibang sakit, kapansanan, karamdaman at mahinang kalusugan na sinimula ni Pope John Paul II noong 1993. World Day of the Sick. Tema ngayong taon ay The Compassion of the Samaritan, loving by bearing another's pain. Pinaalalahanan tayo ng kanyang kabanalan, Pope Leo XIV, na tulad ng Samaritano sa parabola, tayo ay tinatawag ng Diyos upang maging mapagkalinga sa mga may sakit. Huwag nating pagkibit-balikat ang pagdurusa ng iba. Pagkus, tumayo tayong tagapagpadaloy ng awat habag na umaagos mula sa puso ng Diyos na tagapagpagaling. World Day of the Sick. Naway maging handa tayong dumamay sa mga may karamdaman dahil ang paghilom ay hindi lamang nakakamit sa gamot at medisina, kundi may kaakibat itong panalangin, pag-akay at paggalinga. Isang mensahe mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong World Day of the Sick. Kapanalig, meron ka bang kwentong pagsubok na nangangailangan ng payong espiritual? Magpadala na ng liham sa Dear Father, Dear Father, Dear Father, Dear Father, Dear Father, lumiham via email sa dearfatherlettersender@veritasph.net o magtungo sa ating himpilan sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City at abangan ang pagsasayang papawid ng iyong kwento na mapapakinggan sa programang Healing Touch sa Veritas tuwing alas 11 ng gabi mula Linggo hanggang Biyernes.
programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas, magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas, magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas, tuwing Sabado kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabado na naman po at mapapakinggan po ninyo ang inyong lingkod, Father Jerome Ceciliano, ang kasalukuyan pong rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace, mas kilala po sa pangalang EDSA Shrine. Ngayon pong umaga, tatalakayin po natin yung na-file na impeachment complaints laban po sa Pangulo, pero agara naman pong dinismiss ng Justice Committee ng House of Representatives. At ngayon po, makakapanayam natin si dating Associate Justice ng Supreme Court, Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Father Jerome po. Okay, nandiyan na ba si Justice? Okay, wala pa po yata. Pero ganoon nga po, yung binanggit ko, mga kailan ba? Last week, mukha yatang sanib ng puwersa ang ilang pong mga mambabatas, lalong-lalo na yung galing po sa Makabayan Bloc, para mag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito lang po, ilang araw din ang nakalipas na dinismiss kaagad ng Justice Committee ng House of Representatives ang complaint na ito. At hindi po natin alam kung meron pa ba na magpa-file ng complaint, pero palagay ko, labag yan doon sa batas na isang impeachment complaint lang ang dapat na i-file laban sa mga impeachable officials sa loob ng isang taon. So, bibigyan linaw yan, isang tanong yan para sa atin kung pwede pa ba na mag-file. Samantalang malinaw naman na dapat na sa loob ng isang taon, isang impeachment complaint lang. Yung po ba ang complaint na yon nadinig talaga ng Kongreso, meaning to say, doon po sa kanilang plenary. Napag-usapan po ba ito? Napabotohan? Mukhang hindi na dahil nga sa committee level pa lang ay kinatay na ho ito. At of course, meron tayong Pangulo na pinailan ng impeachment complaint. Meron namang pangalawang Pangulo pa na papailan din ng impeachment complaint. So we have the two top leaders of our country, mga impeachable officials yan na papailan o finailan ng impeachment complaint. So malamang na sa mga susunod na araw magiging interesting ang kwentong ito dahil baka sakali na yung impeachment complaint sa pangalawang Pangulo, ito ang apurbahan o di kaya talagang matuloy at maipasa po ito dyan po sa Senado. Anyway, andito na po si Justice Carpio. Magandang umaga po. Justice, Father Jerome Ceciliano po ito. Welcome to Veritasan. Magandang umaga sa mga tagakinig natin. Apo, Justice, ito pong impeachment complaint laban sa Pangulo ay hindi po naaprubahan sa level pa lang. So, ibig sabihin, wala na ho ba na impeachment complaint pwedeng i-file sa Pangulo dahil dito sa committee level ay hindi na ho lumagpas sa Justice Committee ng House of Representatives? Under the rules ng House on impeachment, that will be submitted to the plenary for the plenary to decide. Most likely, the plenary will follow the Committee on Justice. So, i-dismiss din yan. So, meaning to say, kahit na po sa committee level pa lang, dismiss na, so ito ay dadalhin pa rin sa plenaryo? Kahit na dismiss na sa committee level? That is their rule na pag this is kasi umabot sa whether it is sufficient in substance, no? So that has to be approved by the plenary. But alam na natin the plenary will approve that because the plenary will follow the recommendation of the Committee on Justice. Okay.
Now, ito hypothetical lang ho. Kung sakaling ang plenary ay i-dismiss din po itong impeachment complaint, does it also mean na wala na hong pwedeng i-file pa laban sa Pangulo? Wala na. That's 1 year. There's a 1-year bar. Mhm. So ngayon po, nung sinabi dito na insufficient in form, ano po bang naging basihan kaya na sinabi po ito ng Justice Committee? Well, insufficient in form, normally, tinitingnan yung allegations, no? So, I have not seen their actual reasoning, pero if it's insufficient in form and substance, dadalhin na yan sa plenary and the plenary will vote on it. So, 1-year bar attaches, no? So nobody can file within 1 year. Okay. Nung nag-file ho ang grupong ito, yung Makabayan Black, ng impeachment complaint, ano po ba ito? Alam ba nila na meron talagang basis? O ginawa lang ho ito para, to see and to say that at least pinapapanagot din natin ang Pangulo at hindi lang yung mga kung sino-sino lang? Well, ang Makabayan Black independent naman yan, no? So they must have submitted what they believe was sufficient. Kaya lang they were outvoted. It's a question of votes naman. And we know that the party of the president has control, no? They have the majority. Okay. Sa proseso ho ng ginawa ng Justice Committee ng House of Representatives, meron pa ho bang appeal yan o motion para i-reconsider? Wala ho yan. Okay. Wala. So In other words, the final decision will now be the plenary. And pag sinabi ng plenary dismiss, that's it. Okay. So lumalabas ho dito na parang itong Justice Committee nagsalita na, nagkaroon na ng desisyon, pero kinakailangan pang, parang ratification din nitong plenary? O talagang botohan talaga? Well, the rule says it will be submitted to the plenary for the plenary to vote on it, no? So, that's the next step, the plenary. Okay. Parang ang lalabas ho nito, yung final decision, yung plenary, pero parang ito na yung parang slim chance nitong Makabayan Black na lumusot itong impeachment sa plenary. Slim chance, ika nga, kasi sabi ninyo, kung ano sinabi ng Justice Committee, malamang na yung plenary, susundin nila. Yeah, because as a matter of fact, we are faced with the reality that the president has the majority, no? In the House. So pag ganyan, we can more or less foresee that it will also be dismissed by the plenary. Okay, sa inyo po kayo, yung inyong personal observation, do you think the president has really committed something na pwedeng maituring natin na impeachable offense yan? Sa tingin nyo ho ba na merong ginawa ang Pangulo para ito nga, ma-filean siya ng impeachment? Well, ang sinabi nila doon na that he benefited from the flood control. So, it's a question of fact. Dapat naka-attach yung mga evidence nila, no? Na they can substantiate na the president benefited from the flood control. Ang problema, wala sa atin yung ebidensya, no? Yung mga clear allegations lang. So, I do not know kung ano yung evidence na sinubmit nila. Okay. Kapag po ba magpa-file ng isang complaint, dapat po ba ay kasama na rin yung ebidensya na ibibigay po sa Secretary General sa opisina para ito ay tanggapin at saka magkaroon talaga ng merit, ika nga, yung kaso na yan? O okay lang na allegations muna
Kasi yung mga ebidensya naman ay ilalabas yan doon na talaga sa pagdinig sa Senado. Hindi, kailangan kasi they have to attach at least the evidence dahil there is a hearing in the Justice Committee on probable cause. Mhm. In other words, doon sa titingnan ng Justice Committee, is there probable cause that the offense charge was committed? Hindi pwede allegation lang. Kailangan may ebidensya na doon. So, probable cause lang ang kailangan. So, but probable cause requires some evidence, no? So, yun. Hindi ko alam kung ano yung evidence na sinabit nila. Kaya mahirap magsalita kung sufficient o hindi, no? Okay. Sige, magano po tayo. Segue tayo ng konti dito naman sa impeachment complaint na pinail nito pong grupo ni Mike Defensor. Well, very clear na hindi po ito tinanggap di umano ng Secretary General sa office. So, ito ho bang ina-allege din nila ng dami-dami daw nilang ebidensya na dala-dala ay hindi po ba ito pagrespeto doon sa proseso na yung hindi po pagtanggap? I think dumating ang kanilang complaint nasa yung first complaint nasa Committee on Justice na, di ba? Okay. Yung first So meaning, complaint pag nasa Committee on Justice na yung first complaint, the 1-year bar already attached, no? Okay. So very clear ho yun. So kasi pinalalabas naman ng grupo na to na di umano ay hindi nirespeto yung kanilang karapatan din. At higit sa lahat ay, yun nga, may mga ebidensya daw silang dala-dala pero hindi man lang tiningnan. So at least malinaw ngayon na meron ng isang impeachment complaint na dinidinig yung Justice Committee kaya di na dapat na i-entertain pa ito. So do you think itong ginawa nitong grupo ni Michael Defensor ay pamumulitika lang ho ba ito o talagang personalan, ano ba? Well, I don't know their motive, pero late yung kanilang final, no? So, next time, dapat they should be ready when the 1-year ban expires. Okay, lawigan pa natin yung pag-uusap natin. Kung sakali lang, hypothetical, kung sakali may impeach ang Pangulo, may impeach meron pong pinafile din na impeachment complaint, ipafile yata yung impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito ho, hypothetical, paano yun? Dalawa hong impeachment complaint. Ano yan? Paano didinggin yan? Well, it will be treated as separate. They will have to hear it, not simultaneously. Siguro, unahin nila tapusin nila and then yung next, no? So, nasa Senado na yan. Kung gusto nila, every other day, magpalitan, it's up to them. But the Senate will have to hear it, no? Because pag na-transmit sa kanila, that's their duty to start the trial. Okay. Ano kayo nakikita ninyong implikasyon niyan? Kung sakaling, ganito na nga, real talk na yan . Meron na hong mga nag-file, magpa-file. Ano kayang implication niyan sa bansa ho natin? Yung mga observers, how do we, parang how would they see the Philippines now? Magulo? Hindi stable? Ano ho ba? Makakatulong ho ba ito? Well, that is part of the constitutional process. Pag dinismiss, that's it. No? They understand na it will be another 1 year. Pag nag-continue yan, well, that will dominate the headlines while the trial is going on for the Senate. Pero alam nila may proseso that is constitutional, no? So, I don't think it will be very bad for the economy. Alam naman nila that is a legal process,
constitutional. So Ano ho? Sige po, as continue. long as they follow the Constitution, I don't think there will be so much damage to our reputation. No? Okay. Yung pong sinasabi na ang Supreme Court ay ang dami-dami daw ng mga parang dagdag para itong impeachment na ito ay magawa o talagang maging legal. Ano ho naman yung implikasyon niyan sa proseso na ginagawa ng Kongreso? Well, yung yung recent resolution ng Supreme Court on the Sara Duterte versus House of Representative case, binawi nila lahat na requirements under the second mode. So balik tayo dun sa original before the case was filed. That means the moment there is 1/3 of the members of the House who sign the articles of impeachment and verify it, dediretso na yung articles of impeachment sa Senado. Parang katulad noon. So we're back to the old practice. So walang nagbago na. Binawi, no? The Supreme walk back on their additional requirements. So doon na lang sa first mode ang problema dahil they changed the definition of session days to calendar days where there are sessions. So nagbago yun ang ang problema natin. Okay, ano po ba talagang dapat sundin? Calendar days, session days? On the part of the House, ano dapat? Yung session days technical term. Okay. No? Kasi sa Constitution, merong sinasabi within 10 session days. Merong ibang provision within 10 days. Yung within 10 days, alam nang natin calendar days. Yung within 10 session days, alam natin because of past practice, and also this is also done in the US where we copied the session days. Yung session days is not calendar days. It is intended to stop the clock kasi may mga batas at provisions sa Constitution na dapat certain acts must be done by a certain day, like the annual budget must be passed on a certain day. Alam mo naman yung mga Congress mahilig magdebate, filibuster, negotiate. So physically they cannot meet the deadline. So they developed this over time. This practice of session day was developed na if today is the last session day, they can, and hindi nila natapos yung kanilang discussion, they will just suspend the session to resume the following day, and the following day is still one day. It's not two session days. That is because it became impossible to follow the Constitution or the law. So that session day, the technical definition of session day was followed, validated by the courts. So it was considered as legal, constitutional. Pagdating dito, in the original decision of the Supreme Court in Duterte versus House, sabi nga tama yung interpretation ng House on session day. It is not calendar days. Session day is a technical term. May rules interpretation of the Constitution that you interpret the Constitution in accordance with the ordinary meaning of the words and phrases unless technical terms are used. So itong session day is really technical term. Hindi ito calendar day. And everybody knew that. The framers of the Constitution knew that when they put their session day, they did not say within 10 days. They qualified it with the word session. So even in the first decision of the Supreme Court dito sa Duterte versus House, sabi nila tama yung House, yung session day is not calendar day. Pero bumaliktad sila ngayon sa MR without anybody questioning it. Sinabi nila, session day
is calendar day where there are sessions. The purpose of session day is to stop the clock. Kasi it will not stop the clock. If you say session day is calendar day with there are sessions, it will not stop the clock. The clock will keep on going. Kasi on the second day, let's say today is the last session day, tomorrow will always be the second session day if you say calendar day where there is a session. So the purpose of the definition session day, a technical term, will be defeated. Kaya sabi ko, nobody knew that there was such an animal as session day is calendar day with a session. Nobody knew that. Ngayon, sinabi ng Supreme Court, because the House violated the meaning of session day, that it is a calendar day without calendar day with session, they acted in bad faith. Paano naman mag-bad faith ang House? Na hindi naman nila alam. Ang alam nila, everybody agreed that session day is technical term. Ngayon, sinasabi ng Supreme Court, because you did not follow this new definition of ours. Ngayon lang namin ginawa ito, you did not follow it 5 months, 6 months ago, you are in bad faith. Hindi naman bad faith yun, di ba? Hindi naman nila alam that there is such a rule. Yeah. So, ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin po nito, Justice, yung rule na yon ininterpret lang ng Supreme Court. Ngayon lang yan nila ininterpret. Ngayon nila inilagay. Opo. Ngayon lang. So, it's impossible for the House to have complied with it 1 year ago. Alright. So ngayon, kung ininterpret, kung ininterpret na po they cannot be in bad faith. They cannot be in bad faith. You know what I'm saying? Yes po, okay. Pero kung ininterpret na po yan ng Supreme Court, so is it going to be followed by itong new filing na gagawin? Yes. They have to follow it now because the Supreme Court is the final arbiter. So they will have to follow that. But we hope that if there is a next case, the Supreme Court will return to the original meaning because it's pointless. So how will the Supreme Court do it? Return to the original meaning? We have to wait for a new case. Okay. The House will bring, if the new case will arise, kasi let us say, impeach, follow the new rule, the complainants will go to the Supreme Court na dapat session day ang finalo, the original meaning. So it will be brought up to the Supreme Court again. The other way is to amend the Constitution, which is what Senate President Tito Soto is saying. I-amend na lang natin para klaruhin yan. So right now, yung Constitution sana ay malinaw. Yun nga lang, may interpretation na ginawa ang Supreme Court, kaya tuloy, eto na. Ito na yung parang nagkalabo-labo na tayo. So now, ito magiging senaryo. Justice, ito magiging senaryo. May nagsalita ako na isang kongresista na susundin pa rin nila kung anong sinasabi ng Constitution at wala silang, wala silang obligasyon na sundin yung sinabi ng Supreme Court. O anong reaction natin dito? Well, if the House will do that, I mean, if the majority will follow the old definition and ang mangyari niyan, and then still approve the impeachment, aakyat yung whoever is being impeached na they cannot impeach me because they did not follow the new definition of 10 session days. Magde-decide ulit yung Supreme Court. Supreme Court. So the logical thing to do is for the House to just simply follow kung anong sinabi ng Supreme Court para wala ng technicalidad dyan. Para matuloy na. Yeah. Para matuloy na. That's what they're saying now. We will just follow it para matuloy na ito. Okay. Anyway, so medyo masalimuot na usapin yan. Tsaka alam naman ho natin na pag-impeachment ay may halong politika talaga at ando doon yung mga alignments sa mga puwersa, di ba? But anyway, ito ho ay susubaybayan po natin. Meron pa ho kayong huling mensahe po, Justice? Wala na, yun lang.
Okay, so salamat po sa paliwanag. Medyo mga technical ho yan, pero at least nasabi po ninyo, nabigyan po ninyo ng linaw itong usapin po ng impeachment. Tayo po ay, susubaybay dito sa mga usaping ito. Okay, maraming salamat po, Associate Justice Antonio Carpio. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Magbabalik po ang Veritas. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Mga kapanalig, medyo magulo ho, kasi alam niyo sa Pilipinas ngayon ang daming issue eh. Hindi pa nga ho tapos yung issue ng corruption. Sabi ho nila, may mga masusundan na raw ho mapapailan ng kaso, may aarestuhin. Mga big fish daw ito. Well, naghihintay po ang taong bayan. Yung iba nga ho, parang nawalan na rin ng tiwala eh. Dahil napakatagal na ho nitong kaso, puro pagdinig ang ginagawa, tapos wala silang makita. Parang napapailan ng kaso, o di kaya naaresto. Si dating Senador Bong Revilla ay binigay yung sarili niya, sumurrender na kagad. Yung mga diskaya, nandoon pa ho of course, si Curly nandiyan sa Senado, kulong, pero nalipat na rin yata ng detention facility yan. Pero yung kanyang asawa, nandoon sa Cebu, nakakulong naman. Yung iba ho, parang hinihintay pa natin, ano na ba talaga mangyayari dito. So ano pa lang yan, usapin ng korupsyon. And of course, andyan din yung usapin ng pagpatay. Si Atong Ang, yung manhunt ay patuloy, hindi pa rin nila makita, hindi nila malocate. Pero very visible yung paghahanap dito sa kay Atong Ang. Pero hanggang ngayon, wala din naman tayo nakitang resulta. Diba? And of course, andyan din yung si Senator Bato de la Rosa ay hindi pumapasok sa Senado dahil naulinigan niya na merong arrest warrant na galing sa ICC para arestuhin din siya. At makasama nga niya doon ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa kaso naman na crimes against humanity. And of course, itong impeachment. So malalaking usapin po ito na nangyayari sa bayan po natin
Ang tanong natin dito ay ano ba paninindigan ng tao? Ano ba paninindigan ng publiko? Ganito na ho ang nangyayari. Meron hong bearing yan kasi kapag ini-impeach ang mga leader ho natin, ito yung accountability din. So yun lang naman ang pamamaraan para mapanagot mo yung mga impeachable officials. Hindi naman sila yung mapapilan mo ng criminal case dahil sila ho ay mga nakaupo na mga opisyal. And I'm talking about the President, the Vice President. Okay, kaya itong impeachment proceedings na to ay pagpapanagot sa kanila. Yung nga lang, ang basic na tanong, ano ba yung ginawa naman nilang krimen na magfo-fall doon sa impeachable offense, ika nga. So ito ay dapat na mapagtibay. At yung mga ebidensya na binabanggit nga kanina ni Justice Carpio ay dapat solido yan para maidiin mo talaga, tuluyan na ma-impeach, matanggal sa serbisyo at posisyon itong mga opisyal na to. Well, yung impeachment ay medyo masalimot na proseso, pero kailangan din talaga natin mapanagot ang mga taong yan dahil may mga allegations na meron talaga silang ginawa, pero ito ay allegations na hindi nga natin alam kung may katotohanan. Kasi kapag may allegation, kung sino yung nag-alleged, ay dapat na magbigay din ng ebidensya. Yun po yung kiniklaim ng grupo naman ni na Mike Defensor, na di umano may allegation sila pero may daladala din silang ebidensya na magdidiin talaga sa Pangulo. Ito naman hong si Vice President, mukha yata may mga ebidensya naman, pero yung nadali ng technical ruling. Tawag ko na lang dito technicality. Kasi meron nga pong mga conditions na hindi di umano nasunod ng House of Representatives. Itong mga conditions na to ay ayon sa interpretation ng Supreme Court. But matutuloy ba itong impeachment na to? Palagay ko matutuloy yan. Ito ho ba ay madadala sa plenaryo? Basically, kasi kapag tinanggap na yan ng House of Representatives through the Office of the Secretary General, talagang dapat dinggin yan. So, didinggin din nila yan sa hindi lamang sa committee level, Committee on Justice, pero siyempre dadalhin din po yan dito sa plenary. And then, kung yung 1/3 ng House ay boboto para i-impeach nga yung opisyal, dadalhin na ho yan dito sa Senado. Pero yun nga, palagay ko yung kay na-file na kaso kay Ferdinand Bongbong Marcos, mukhang kakatayin na yun ng plenaryo. Pero itong kay Vice President, mukhang ito yung matutuloy. Na magaling din ang strategy ni Vice President kasi nakita naman natin yung kanyang mga pananalita. Sabi niya, forgiven and forgotten na raw yung House of Representatives. So sa ginawa pong pag-iimbestiga sa kanya, di ba? Yung pong hearingan nila, lalong-lalo na yung budget hearing, ay forgiven and forgotten na yan. Let's start. Ito naman ay mukhang napaka-confident niya na sa 2028 siya mananalo. So parang ito yung sword of Damocles na ginagamit niya ngayon sa mga House members na huwag na tayong mag-file niyan kasi kapag nanalo ko sa 2028, ay yung forgiven and forgotten na yan, wala kung ipapile nyo pa rin. So, kakatayin ko din kayo kung sakali man ako ay mananalo. So, parang ganun ang dating. Well, si pangalawang Pangulo, siya lang naman talaga nag-declare na siya tatakbo sa 2028 para maging Pangulo. Di pa natin na lang kung sino ba yung mga tatakbo din. So, we are waiting. But nonetheless, siya yung front runner. Kasi wala naman nga siyang kalaban sa ngayon. Ika nga para kumandidato bilang Pangulo. So, election season, malapit na yan. And then of course, eto nga yung front runner itong pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung anong desisyon ang gagawin dito ng House of Representatives. Nga, sa ganang simbahan. Let's talk about, that sense of accountability. Ako, ang tawag ko na lang dito sa simbahan, panano ng simbahan, yung moral culpability. Diba? Of course, kapag estado pinag-uusapan gobyerno, ang talagang nangingibabaw dyan, legal accountability. May nilabag ka sa batas, panagutan mo sa batas. Okay, dapat yung batas yan magdidikta kung anong gagawin sa'yo. But more than the legal accountability, of course, we're also pinning on the moral culpability. Ano yung moral culpability? Well, thou shalt not steal. Very basic yan. Yung pong mga
kinatawan ng gobyerno, mga opisyal ng pamahalaan, hindi talaga dapat nagnanakaw. Kaya lang sila nandiyan dyan dahil sila yung mga lingkod ng bayan. So that's the basic definition and understanding of why they are in a position of power. Okay? It is not to amass wealth. It is not to use power to enrich themselves. But that power and even the authority given to them because of the position na meron sila, ay ginagamit talaga para sa paglilingkod. So kapag nagnakaw ka, so hindi lang legal accountability, kundi moral accountability din. Morally culpable ka. Huwag kang magnanakaw, napakalinaw niyan. Kaya alam niyo yung ibang mga legal mandates din, meron na ring meron na ring mga moral, dimensions, ika nga. Kasi talagang pinaiigting yung pangangalaga sa kaban ng bayan. Stewardship, ang simbahan merong tawag dyan stewards. Katiwala ka, pinagkatiwala sa'yo yung pera ng bayan, kaya yung pagtitiwala na yun, wag mong i-breach, wag mong abusuhin. So kinakailangan na gawin mo kung ano yung dapat mong gawin at etong pondo na ipinagkatiwala sa'yo, gamitin mo sa dapat paggamitan yan. Yung paglilingkod nga sa publiko. Yung mga tao naghihintay halimbawa ng serbisyo, pagsilbihan natin yan. Let's talk about flood control. Imagine mo, binili mo lang ng mga sasakyan. Kayo lang nagpasasa sa mga sasakyan na yan. Imagine niyo kayo lang ang kumakain sa mga naglalakihan na mga hotel. At kung gumastos kayo, parang walang mauubos na pera doon po sa balon. Imagine niyo yung mga pinagawa ninyong mga bahay, yung luho na meron kayo. So yung pera ng dapat na gamitin sa bayan, hindi mo ginamit. Wala na ba tayong konsensya dito? Etong programa na to parang appealing to conscience. But then that's our role. Buhayin natin yung konsensya ng tao, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Kasi napakalaki ho talaga ng pera na meron kayo. Nung pong si Presidente pa Duterte ang nakaupo, meron po ako nakausap na isang opisyal niya. At ang sabi, Father, malulula ka sa laki ng pera ng pamahalaan. Sobrang laki talaga ng pera ng pamahalaan. At naaabuso minsan ito ng ilan. Nananakaw ito ng ilan. Yun po yung tinuran niya. Sobrang laki ang pera ng pamahalaan. At ito ay ninanakaw, inaabuso ng ilan na nagtatrabaho sa pamahalaan. Hindi naman po ito lingid po sa amin, di ba? Itong ganitong sinabi. Yung nga lang, ngayon lang talaga nagkaroon ng, puwersa na papanagutin itong mga opisyal na ito. And of course, we have the president to give credit to. Dahil siya naman yung nagsalita doon sa State of the Nation address niya. So, tayo, lumakas ang loob dahil yung mga ahensya sa loob ng pamahalaan ay gumalaw para magkaroon nga ng investigation. Pero yung investigation na to, ay of course, legal yan Legal proceedings yan. Yung sa atin bilang simbahan, paano kaya natin bubuhayin yung sense of morality na meron sila? Di ba? Ako'y naniniwala na kapag meron kang sense of morality, hindi mo magagawa itong mga bagay na ito. O kung nagawa mo man, magkakaroon ka ng pagsisisi at hindi yung patuloy na pagtatakip sa krimen na ginawa mo at parang magpipretend ka na ikaw ay inosente. Okay? Meron kamakailan po, meron ako nakausap na isa din pong pare at yung kanyang apostolate ay, pakikipag-usap din sa mga kriminal. Okay? Kriminal. At sa kanyang pakikipag-usap, nakita niya, sabi niya, nakita ko, Father Jerome, na kapag ikay tinamaan na ng konsensya, bumabaliktad talaga yung tao. Ang ibig sabihin ng pagbaliktad ng tao, yung dating tigasin, dating kriminal, lumalambot. Talagang binabagabag ng konsensya at nasaksihan daw niya yan dahil sa apostolate niya.
ito yung kanyang, trabaho. So, ang dami daw ng mga tigasin talaga na kapag tinamaan na ng konsensya, nabagabag, so nabubuhay yung kanilang moral sense. So ang unang baliktad din yung moral yung moral awareness na mali na pala yung ginagawa ko. Kasi nung ginagawa nila yung krimen, talagang hindi sila naniniwala na sila ay mali. Pinangangatawan na nila yun. Sila ay tigasin, sila ay mga kriminal talaga na ang ginagawa ay tama. Pero kapag ikaw ay napukaw na ng iyong konsensya at nagkaroon ka ng yung moral accountability, ayun, napagbabago. So, ito yung sana ay makita din ng taong bayan. So, how do we make these people morally accountable? Ako, nakikita ko dito na isang magandang pamamaraan ay kung yung mga tao ay sumusunod pa rin sa dikta ng moral na, moral laws, ika nga. Kasi, halimbawa, sa isang pamilya, maayos yung pamilya, pero may isa dyan na wayward, ika nga. So, yung influensya ng ibang members ng family, rooted sila, grounded sila, may moralidad, di ba? Ay pwede mag-influensya dito sa nag-iisang tao na naging masama, ika nga. So, yung influence sila pwedeng i-exert, And then, we also believe and hope that one day, this guy who had gone wayward, makikita din, mamumulat din doon sa ipinapamalas na halimbawa, pangangaral ng kanyang pamilya. Di ba? Iniisip ng iba, nako, Father Jerome, yan? Stretch yan. Ang daming ganyan na maayos sa mga pamilya pero hindi alintana, Talagang gumagawa talaga sila ng krimen. Okay, pero ang teorya ko dito, ganito, na kapag yung mga tao pinupuna mo, yung ginagawa nila dahil nga masama, parang sila din mismo magkakaroon ng break. O, sandali muna. O, pinupuna ako. Okay? Masama daw ang ginagawa ko. Ikaw din mismo na gumagawa na masama, parang hindi mo pwedeng sabihin na hindi, okay lang. At least merong isang tao na pumipigil sa'yo. O ngayon, kung halimbawa, hindi lang isang taong pumipigil sa'yo, marami ang tao na nagsasabi na mali yung ginagawa mo. Okay? Nagkaroon ng bandwagon effect, ika nga. Ikaw, matitinag ka rin Kasi parang ikaw na lang yung natitira na gumagawa niyan, samantalang yung mga tao nakapaligid sa'yo ay kinikriticize ka siguro, pinangangaralan ka, pinagsasabihan ka. So iba yung, alam mo, iba yung magiging impact niyan sa'yo Kaya, yung isang bagay na hindi pinupuna, pinananatili nila yung paggawa ng bagay na gano'n Yung masamang bagay dahil walang pumupuna na masama ito, mali ito. Sinusunod-sunod nila yung paggawa ng ganung bagay. Pero kapag may pumupuna, at least, parang ikaw ay, sandali nga muna, mayroong pumupuna sa akin. No? So parang hindi ka hinayaan lang. Yan ang point ko dito. Hindi ka hinahayaan lang. Pero ngayon, ang tanong ko, ganun pa rin ba tayo sa kapwa natin? O ando doon na yung indifference na hayaan mo na lang sila. Huwag na tayo makialam dyan. Di ba? Parang isolated na tayo sa isa't isa Parang huwag na natin pakialaman yan, hayaan mo na siya. Baka naging ganun na yung attitude natin. So perhaps it is high time na ibalik natin. Ay yung ganung sense na I have to correct my brother. I have to tell him that he's wrong. I don't have to be ashamed in telling him, but I'm gonna do it in a very, courteous manner. Ito yung tinatawag natin sa simbahan na fraternal correction. Di ba? Yung ganung bagay. Now, if in the government, no one is telling them that what they're doing is wrong. And then they now tend to believe that, okay lang naman Wala naman nakakakita, wala namang pumupuna, wala namang nagsasalita, wala namang nagkikriticize, then everything is just okay. And so they will do it. Yun po yung mali, yun po yung foul. That's why we need to reassert our moral obligation na sinasabi nga ho ng simbahan is fraternal correction. Okay? Fraternal correction. That's just my point, na gusto kong emphasize. Hindi natin dapat palagpasin
yung paggawa natin o pag-oobliga natin sa ating kapwa na gawin nila yung tama. Otherwise, if you don't do it, then they're gonna think that everything's just okay. I-concretize natin maigi. Si Edmund Burke, anong sinabi ni Edmund Burke? I quote him, "The only way for evil to flourish is for the good to do nothing." End of quote. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Our Lady of Lourdes. Ang imahe ng Our Lady of Lourdes ay nasa pangangalaga ng Capuchin Friars sa National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City. Dati itong nakalagak sa Lourdes Church sa Intramuros, Manila. Ngunit nasira ang simbahan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabing maraming milagro ang natutupad ng Mahal na Birhen, kaya dinarayo ang kanyang dambana. Nagpakita rin ng Mahal na Birhen ng Lourdes kay Santa Bernadetta. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Our Lady of Lourdes tuwing ika-11 ng Pebrero. Our Lady of Lourdes, pray for us. Veritasan. Mga kapanalig, nasa huling yugto na po tayo ng ating palatuntunan. Gamitin ko na po ito para anyayahan kayo sa mga gagawin po dito sa EDSA Shrine dahil magdiriwang po tayo ng fiesta ngayon pong February 25. Yung pong simbahan ay 37 years pa lang. 37 years pa lang ang simbahan. Ito po ay naitatag noong 1989. And we give due recognition to the former Archbishop of Manila, Jaime Cardinal Sin. So December 15, 1989, ito po ay na-dedicate sa Mahal na Birhen na kung tawagin nga po Our Lady of Peace, okay? Our Lady of EDSA. Ang simbahan ay kinilala na Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace. Pero last year, 2025, nag-apply po tayo na gawing National Shrine. Ito pong EDSA Shrine, nag-grant naman po yung application na yan, kaya diniklara na nga na National Shrine. So it was only last year, 2025. So ngayon, naging mahalagang bahagi ho ang simbahan dito sa makasaysayang People Power. So yung People Power ay 40 years na nagugunitain ngayon pong buwan ng Pebrero. So 40 years na nauna, obviously ang People Power, 1986 yan, yung simbahan 1989, pero hindi po pwede na mawala ng papel ang simbahan sa mga pagkilos, sa mga gagawin para i-commemorate po natin yung 40th anniversary ng People Power. Ngayon, ang unang-una ho dito na nais kong ipahayag ay yung faith-based activities. Ano ba yung mga faith-based activities yan? Ando doon yung Novena Mass, hindi na mawawala yan. Ang Novena Mass po ay mag-uumpisa ng February 16 hanggang February 24. Inanyayahan po natin mga obispo, 3 pong kardinal, si Cardinal Joe Advincula, February 21, si Cardinal Ambo David, February 22, si Cardinal Quevedo, February 20, so 3 kardinal yung magkakasunod, at mga archbishops, si Archbishop Gilbert Garcia, presidente po ng CBCP, February 19. So yan po, sila yung mga ilan sa mga magbimisa ho dito. So yan po ay isang faith-based activity. Ang pangalawa na ginagawa ho namin, yung pong pilgrim image ng Our Lady of EDSA, yung pong imahe na nakikita po ninyo pag napadaan kayo dito sa EDSA, laki-laki ng imahe na yan, di ba? Pero meron kami pilgrim image. Nadala po namin sa mga schools na andi dito po sa paligid po ng EDSA. Yung pong Poveda, yung De La Salle Green Hills, Immaculate Conception Academy, at saka Xavier School. So ano po yung layunin nito? Una, na buhayin sa mga estudyante ay yung debosyon sa Mahal na Birhen, ang Mahal na Birhen ng kapayapaan. Pangalawa, yung mabigyan mo ng ideya yung mga estudyante na itong people power na ito, bahagi ng ating kasaysayan, pero hindi ito purely political activity sapagkat malinaw na merong itong faith component. Okay? Naniniwala si
dating obispo ng Manila, Jaime Cardinal Sin, na dahil sa patuloy na pag-i-invoke sa pangalan ni Maria, pagdarasal ng rosaryo, kaya naging peaceful yung revolution. So there is a miracle that happened. There was a miracle that happened 40 years ago. Hindi po, kumbaga, dinurog ng mga tangke, yung mga Pilipino na tipon-tipon dito, hindi sila pinaulan na ng bala, bagkus. Ang nangyari ho dito, palitan ho ng mga pagkain, rosaryo, bulaklak, o yun po ang kumbaga ay nangyari. So there was a miracle. Kaya yung faith component na yan, gusto naming ipabatid sa mga estudyante. So kinakailangan na hindi maging ignorant, ika nga yung mga kabataan natin sa nangyaring ito sa ating kasaysayan. So isa pang objective namin yan. Pangatlo, na objective namin dito ay yung pong Our Lady of Peace ay i-promote natin. Okay? Hindi lang yung devotion, kundi yung simbahan. Kasi nangyayari po sa ilan, nakikita nila at nadadaanan itong EDSA Shrine, pero akala nila hindi po ito simbahan. Akala nila ito ay parang museum. Akala nila ito ay parang opisina. Okay, kaya naglagay na nga po kami, pinalagyan ko na ho ng National Shrine of Mary Queen of Peace doon po sa paanan ng napakalaking ribulto ng Mahal na Birhen para ma-determine ng mga tao na ito pala yung simbahan. Yan po yung tatlong layunin namin. Faith-based, okay? And then of course, ando doon din yung Binyagang Bayan, Kumpilang Bayan, gagawin namin yan. Okay? And then meron naman ng mga service-oriented, okay? Service-oriented na mga pagkilos. Ano yan? Magkakaroon po ng medical mission, okay? Ang medical mission na ito, taya po ito doon sa Yakap. Yung PhilHealth, di ba? Kayo po, hindi pa yata naka-enroll sa PhilHealth, mag-enroll ho kayo dito. Pumunta ho kayo dito kasi sayang ho yung mga gamot na pwede po ninyo matanggap kapag kayo enrolled dito sa Yakap. Ano po yan ang PhilHealth? Programa din ng PhilHealth. 20,000 worth of medicines ang pwede po ninyo matanggap sa loob ng isang taon. Not only that, yung pong mga medical procedures katulad ng ECG, okay, at iba pa, X-ray, pwede po ninyong i-avail ng libre. Yung iba pang mga medical procedures. So please, come in here, February 14 po yan, at saka February 21, umaga po yan dito mismo sa EDSA Shrine. Meron po kami na, what do you call this one, QR code, at doon po kayo mag-register. Ngayon, yung inaanyayahan ko dito, yung hindi pa po registered, yung hindi pa registered. Kapag registered na po kayo dyan, you don't need to register again. Kasi madodoble po yan. Isa lang naman ang, dapat na registration na meron kayo. So yung mga hindi pa po, maaaring hindi ka empleyado, ordinaryong mamamayan ka ng Pilipinas, okay, hindi ka miyembro ng PhilHealth, kaya pumunta ko kayo dito, pwede po yan. Ulitin ko, February 14 and 21. So yan po yung aming service-oriented. Isa lang yan. And then of course, meron kaming free legal assistance. Pupunta ko ang mga abogado dyan po sa San Juan City Jail para maggumawa ng apostolate, legal consultations. Alam niyo minsan, walang abogado yung mga yan dahil sa kakulangan ng pera. So may mga abogado ho kaming dadalhin doon po sa San Juan City Jail. Ito na po yung napili dahil ito unang-una available and medyo malapit. So siguro sa susunod, baka pwedeng sa ibang jail naman gawin natin yan. And then meron pang bloodletting. Okay, bloodletting. Magdodonate tayo ng dugo sa Red Cross. Itong dugo, nagbibigay buhay yan. So basically, hindi lang po talaga parang maliit na activities yung ginagawa natin kasi national shrine po dito National yung scope, kaya dapat yung mga ginagawa natin may impact ika nga. Okay? May social impact. Okay, ngayon talking about social impact, meron tayong faith-based, meron tayong service-oriented, na mga gagawin. But of course, yung socio-political engagement, dapat ando doon din. At hindi ito basically and purely socio-political engagement, pamumulitika. Kasi dito kaya nagta-take advantage kami ng aming posisyon bilang isang national shrine kasi gusto namin na yung faith ay ipasok natin sa politika. Ang tawag ko dyan, sabi ko nga, evangelization of politics. Kaya sabi nga ni Jaime Cardinal Sin, sabi niya, politics without Christ is the scourge of the nation. So we want to bring Christ to politics. And whether we like it or not, yung iba dyan nagmamagaling, hindi naman talaga dapat na pinagsasama yan Pero come to think of it, even politicians approach bishops, approach priests.
Okay, humihingi sila ng advice, humihingi sila ng guidance. So, huwag na tayong patumpik-tumpik pa na separation of church and state. Given naman yan eh. Pero yung evangelization of politics, I think it's very important. Kaya nga yung moral sense dalhin natin doon sa politika. Kasi kapag walang ganong moral sense, wala eh. Kawawa taong bayan. So meron tayong prayer rally. O umpisahan yan sa misa sa February 22, dati sa Sunday. Umpisahan yan sa misa ng 12 noon, si Cardinal Ambo David ang magmimisa. And then, pagdating ho ng 2 o'clock in the afternoon, doon na ho umpisahan yung prayer rally. And we invited, speakers, okay? Yung mga speakers yan, hindi ko naman napapangalanan, pero meron pang entertainers, okay? So, yun po ang gagawin namin. Para at least yung mga tao ay nakikipiesta talaga dito sa EDSA. So, February 22 po yun. Then, February 25, of course, ang piesta mismo, meron din po ditong concert na pag-alaman ko na ito ay i-organisa ni Father Tito Kaluwag, ang CBCP NASA Secretary. So sila naman po yung in charge sa concert. But of course, on the religious side of the activities, meron pong Marian Procession, mga 20 po na mga images ng Malabiren, ang ipaprocess alas 4 po ng hapon. And then, alas 6 ng gabi, yun na po yung Fiesta Mass. Okay, ngayon, tinatarget po talaga namin dito ay yung mga kabataan. Kaya nakipag-tie up din po ang inyong likod sa SEAP. Sa SEAP, yung mga estudyante nila pupunta din po dito, magkakaroon din sila ng mga symposium. So again, ibang facet naman ito, ibang dimension naman ito ng fiesta. Ito naman yung academic, di ba? Kasi meron silang symposium, mapapakinggan nila, yung mga speakers, yan. Meron po kami symposium sa February 20 at saka sa February 24. February 20, more on the socio-political parang awareness para sa mga estudyante yan. And then sa February 24, the life and legacy of Sin. Talking about Jaime Cardinal Sin. We owe it to the man. Kaya kami ho ay nagsusumikap na makilala ng mga younger generation ngayon kung sino si Cardinal Sin at ano kanyang naging papel para, makamit natin yung tinatawag natin demokrasya na tinatamasa natin ngayon. So yun po mga kapanalig, ang ating pong gagawin dito, napakahaba na ng sinabi ko. So sana ay makita namin po kayo dito. Okay? So maraming salamat po. Ay, may nag-text po dito, Father Jerome, naging kasabwat ang hindi nagsalita na taong maaaring kumausap sa nagkasala. Okay, kapag nanahimik nga tayo para So, thank you so much kay Justice Carpio. Maraming salamat sa mga nakinig po ngayon. Maraming salamat din po. At kasunod na po nito, ang misa po dito sa EDSA Shrine. Okay, ito po ang inyong lingkod, Father Jerome Siciliano. Sumainyo ang kapayapaan, katotohanan. Happy weekends. Magsimba po bukas dahil araw ng linggo. Bye-bye! Veritas.